Hello guys! Welcome again to Chat's Garden, and it's Saturday morning, July 27, and it's a gloomy day, and I'm going to repot some of my plants guys that really needed a TLC. Look at this guys, this is my Syngonium confetti. It's been in this pot for a while. I never repotted it guys, so it's about time. This is very tiny when I got it. Yan. But now it has already many foliage and it needs repotting because the roots are already coming out from the holes on the bottom. In this bigger white pot also guys, so yan, I'm just going to transfer it here so that it can grow more. It can have a new soil also for its nutrients and proper growth guys. I love this Syngonium because of these pinkish splashes on the leaves. Yan. Yan, tingnan nyo to guys, oh. Ang dami na niyang ugat. Yan, yan na yung mga lumalabas na ugat sa kanyang pot. At maganda naman ang kanyang soil, kaya lalagay ko lang na ganyan. Yan, isinama ko yung kanyang old soil. Tapos, lagyan ko na lang siya ng mga bagong soil dito sa gilid guys. Yan, maganda na siya, oh. Tingnan nyo. Parang lalo siyang kumanda at lumaki guys. Yan. Guys, tingnan nyo itong aking tricolor na aglonema. Actually, hindi maganda yung sitwasyon niya ngayon. Meron din ako nakuha na mga nag-yellow na leaves dito sa bottom niya. Dalawa tinanggal ko. Yan. Kumukulupot siya. Ang ini-inspect ko naman, wala naman ako nakikitang diferensya, wala naman ako nakikitang pest except itong guys, tingnan nyo to, oh. Ang tagal na nito sa akin, years na ito sa akin eh. Actually, maganda ito dati, walang bawas, walang sira ang kanyang dahon. Tatlo lang ang dahon nito, pero nagtataka ako bakit ganito lang pala ang na-produce niya na ugat. Hindi naman siya nakaugat ng marami guys. Hindi naman ito rotten kasi matigas naman siya. So hindi ko siya tatanggalin. Balak ko sana itong i-cut, kaso wag na lang. Baka sakali. Dito lang yun sa may base ng tip ng base ang merong ugat na ganyan na nagde-develop. Ewan ko kung ano ang mali. Siguro undernourished siya, hindi siya nagkaroon ng appropriate na fertilizer, at saka yung soil niya siguro hindi ganun kaganda, pero nag-thrive naman siya eh. Actually ngayon lang naman siya naging malungkot, so hindi ko alam kung ano naging problema. So, instead na ibalik ko siya dito sa kanyang dating pot na medyo malaki, ilagay ko muna siya dito sa medyo maliit na pot. Baka sakaling mag-develop siya ng maraming ugat pag medyo liliitan ko ng konti yung kanyang pot. Total okay pa naman siya dito. Okay siya dito sa pot na ito guys. So, yan. Ayan guys, nailipat ko na siya dito sa mas maliit na pot. Yan. So, hopefully, magiging okay na siya dito. Yan. Guys, tingnan nyo to, oh. Yan. Variegated siya. Mukhang pinarte-partita ito, eh. Monstera din ito, guys. Tingnan nyo, oh, meron siya dito yung mga butas-butas sa dahon. Kaso nga lang, yan. Mano na siya, oh, nandun na siya. Masyado na siyang mataas. Wala naman nang siyang maganda na makakapitan, tsaka hindi naman na siya nakikita dyan guys. Actually, pinutol ka na rin itong kasama niya noon dito. Yan, pinagputulan ko. Ayan, kaya puputulin ko ulit siya guys at itatanim ko. Lagay ko na lang sa isang pot. Eto, natanggal ko na siya. Yan, may mga ugat siya dito, o kumapit siya dito sa kawayan.
Yan siya. Ganyan na itsura niya. Natanggal ko na yan ang pinagputulan ko. Oh, yan ang karugtong niya guys. Ang ganda niya. Oh. Guys, tingnan nyo to. Oh. Ganda niya. Laki na ng dahon. Ito yung katabi niya kanina. Ito yung una kong pinutol noon. Yan. Ganda. Ayan siya guys. O, dito ko siya itinanim. Pinutol ko noon. Yan. Kaya hopefully, ganun din ang mangyayari dito sa isa. Itong isa na to na pinutol ko rin doon sa katabi niya. Hopefully, ganun din ang mangyayari. Re-repat ko rin siya guys. Lagay ko din siya para magiging maganda rin ang itsura niya. Yan. Ganda oh. Ang laki na at ang haba na ng dahon. Ngayon guys, meron naman ako dito yung counterpart niya, yung walang variegation na pinarty-partita din. So ito, aakyat na siya dun sa wall. Kaso nga lang, ayaw ko na siyang umakyat doon. Kasi baka hindi rin siya makaakyat ng mabuti dahil dyan. Meron kasi dyan yung parang harang. Yung isa naman, tingnan nyo oh. Yan, yung ating, anong tawag dito? Golden photos na ang laki-laki na ng dahon niya guys. Yan, umakyat na siya dyan. Yan. Kaya ito kukunin ko na lang. Tingnan nyo tong aking monstera na standeliana guys. Yan. Ito ang laki-laki ito noon, na video ko ito noon sa inyo. Pero actually namatay siya. Ito, yung mother niya. Namatay siya guys dahil nung bumagyo, naputol pala siya, hindi ko napansin hanggang sa nag-bend na siya at namatay na. Eh buti na lang, ito meron siyang ditong branch. Yan, na tinubuan ng kanyang anak. Yan guys, oh. Pero nakain na niya. Ito actually yung ano niya, oh, yung sa ito, yung naputol, yung nag-dried up. Nagkaroon dito ng parasite na isang filo. Yan, kumapit siya dito sa kanyang pole. Yan, ito yung pole niya, dinugtungan ko siya. Kumapit para nag-parasite siya dito sa pole, kaya natabunan na itong ating standeliana. Kaya ang gagawin ko ngayon dito guys, ire-repat ko na lang siya, baka sakali na matuloy-tuloy na ang kanyang paglaki. Akala ko kasi guys noon wala na siya, kasi actually wala na itong dahon noon eh. Hinanap ko siya pero hindi ko, wala na. Sabi ko patay na siguro ako, hanggang sa nung umulan yan, sumibo naman siya. Ang problema kasi nito guys, wala na akong nakikita nagbebenta ng ganito. Actually, bihira na lang, o kaya wala pa ako actually nakita na nagbenta ng ganito pa. So, nasasayangan naman ako kung mamatay. Mukhang rare na rin ito yung ganitong halaman ngayon. Kung hindi mo na parami noon, wala na. Ay, hindi kagaya noon na rampant talaga yung halaman noon, ng dami-dami. Kahit saan ka magpunta noon ay makikita ka na ganito. Kaya gusto ko rin talaga din silang i-save, kasi sayang naman guys. Magaganda tong mga halaman na ito. Ayan, ganito ang aking nakuha. Tingnan nyo siya. Ganito naman ang itsura niya. Ito yung kanyang mother. Okay pa naman ito guys, matigas pa. At saka may ugat. Yan. Ang haba pa naman ng ugat. Kaya hopefully hindi ko muna puputulin. Hindi ko ito tatanggalin. Baka sakali na tutubuan din siya dito guys ng buds. Baka sakali lang. Kaya ilalagay ko muna ito as support din sa kanya. Sasama ko na lang. Ililipat ko siya dito sa pot na ito guys. Yan. Ayan, naripat ko na siya. Maganda na siya ulit guys. Oh. Alam nyo guys, itong mga plant na ito na sinisave ko ngayon, they are my remembrance dun sa Plantdemic guys. Kasi biro mo nun, nung kasagsagan talaga ng Plantdemic, nakikipag-unahan ka pa sa pagbili o hindi mo makikita sa market.
mag-order ka online, ganon. Nanghihinayang naman ako na basta-basta pabayaan na lang. Marami kasi guys yung mga hindi nila na sustain yung kanilang pagkahalaman. Marami nang nawalan ng halaman, marami nang namatay, ganun. Kaya nakakapanghinayang naman kasi kung tutuusin, naging magastos din ang pagkahalaman noon. Kaya gusto ko rin naman as much as possible hindi mawawala sa akin yung mga nakolek ko na halaman noon. Kasi love ko pa rin naman ang pagkahalaman. Medyo nabawasan lang talaga ako din ng oras sa kanila guys. Pero tuwang-tuwa naman ako kasi marami pa rin sa akin mga halaman na nakaka-survive kahit na papano guys. So yan ang mga hindi ko talaga din na malilimutan na experience during the pandemic guys. Ayan, ang next naman na aking irerepat ay ang ating obliqua na monstera. Yan, ganito ang lagayan niya. Marami na rin siyang roots. At yan, meron ito kasing tendrils ng haba-haba. Ayan, hindi ko alam kung ano ito. Gusto niya atang ma-anchor ito sa lupa para ma-develop yung kanyang dahon guys. So ilagay ko muna siya dito, medyo mataas na pot, at lalagyan ko siya ng coco pole para kakapitan nito, at hopefully magkakaroon siya ng maraming dahon guys. Yan guys, ito naman isa ay aking monstera esqueleto. Tingnan nyo naman yung dahon niya, oh. Ang ganda nito noon, buong buo ito noon, ang laki. Pero yan, medyo napabayaan ko siya guys hanggang sa nagba-branch out na lang siya ng ganito. Maliit na yung mga dahon niya ngayon. Yan. Pero mas malalaki pa rin yung butas niya compared mo sa Adansonia guys. Nakikita mo pa rin ang kanyang difference. Dalawang puno ito. Yan. Ganito na ang itsura ng mga dahon niya. Ayan. Magaganda pa naman sila, maliliit nga lang yung dahon. Kasi kaya ang gagawin ko ngayon dito, hindi ko na siya pwedeng ilagay sa pole kasi hindi na maayos yung kanyang mga ibang dahon. So i-chop-chop ko na lang siya guys. Total madali lang naman itong umaba. Ilagay ko na lang siya muna sa pot. And then, tsaka ko na lang siya ikapit sa pole pag medyo humahaba-haba na naman yung kanyang mga tendrils. Yan, guys. Ayan guys, ito pa siya ilalagay sa malalaki na pot na pabilog guys. Yan. Para marami akong mailalagay. Wala kasi ako yung pahaba. Kaya dito muna siya, nilagyan ko siya ng coco tubes. Yan, ang mga coco cubes ko. And then, tsaka ko lalagyan ng lupa. Yung aking DIY na soil mix. Itong compost na rice hull, garden soil, tsaka vermicompost. Yan. Yun tayo nilagay ko dito guys sa ating soil mix. Okay naman ang ganitong soil mix sa mga filo. Para sa akin, ganito lang naman ang soil na ginagamit ko sa kanila. Okay naman sila guys. Yan. Ayan na siya guys. O natapos ko na siya i-chop-chop at tinanim. Yan ang ating monstera esqueleto. Imagine nyo guys, pag nabuhay lahat ito, kung gaano sila karami at kalas. Siguro naman napakaganda nito guys, lalo na pag lumaki ng kanilang mga dahon. Yan.